gumagamit po ng iba't ibang klase ng pills. Sino po gumagamit ng pills dito? Amen? Halimbawa na lang po yung di ka makatulog. Anong gagamitin mong pills? Gamot. Sleeping pills. Marami po klase mga gamot yan. Konektado po yan sa salita ng Diyos na pag-uusapan natin ngayon. Amen? Kaya ang salita ng Diyos na ibinigay na inihanda ko po ay pinamagatan po pong gospel. Yan. Titignan mo parang Bisaya lang yung nagsasalita. Gospel. The power of salvation. Amen po. Yung gospel po, yun yung gamot para magkaroon ng kaligtasan ang tao. Yun po ang kapangyarihan na nagagawa ng gospel o ang mabuting balita. So babasahin po natin ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 1 verse 14 to 17. Okay po? Dahil English po dito, alam ko po nakakakinig kayo ng English. Amen po? Anyway, tatagalogin na lang po. And sabi po dito, verse 14, I must serve all people. Sabi ni Apostol Pablo. Those who share in Greek culture and those who are less civilized. Sila daw na mga taga-Griego, taga-Greek, taga-lapas ng Israel o Udyo, ay kanyang pinapangaral ang salita ng Diyos. Mga sibilisado or hindi. The educated as well, maging daw yung mga marurunong, mga nakapag-aral, nakapagtapos. As the ignorant. 15. That is why I want so much to tell the good news to you there in Rome. 16. I am proud of the good news. Talagang pinagmamalaki po ni Apostol Pablo ang mabuting balita. Kasi po, because it is the power God uses to save everyone who believes. Nakita po natin, kung ano yung pinagmamalaki ni Apostol Pablo, ang mabuting balita, ay ito daw po yung kapangyarihan na makakapagligtas sa karamihan, sa lahat, sa buong nilalang ng Diyos, sa buong mundo, sa sangkatauhan. Ito daw yung kapangyarihan na magbibigay ng kaligtasan. To save the Jews first, and now to save those who are not Jews. The good news shows how God makes people right with Himself. God's way of making people right begins and ends with faith, as the scripture says, the one who is right with God by faith will live forever. So ang salita ng Diyos po, ang mabuting balitang ito na lagi nating napapakinggan, ang mabuting balitang ito yung nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Amen. Ito yung gamot. Ito yung tinatawag nating pill, yung gospel. Amen. Na may dalang kapangyarihan na makakapagligtas sa sangkatauhan. Maging sa'yo, ikaw naniniwala po ako na kayo na nandito ay minsan na tumanggap sa Panginoong Kristo at minsan na nagkaroon ng kaligtasan. Amen. At minsan na rin kayong nagamot. Ano yung nagamot po sa atin? Ang ating kasalanan. Amen. Kaya nga nagkaroon tayo ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng katiyakan, kasiguraduhan, na kung sakali mong tayo kunin ng Panginoon, mawala na sa mundo nito, ay may kasiguraduhan na tayo na ang punta natin ay sa Panginoong Jesucristo. Amen. Dahil meron tayong kaligtasan. Nagamot na tayo sa ating sakit. Amen. Mula sa kamatayan. So pagbulayan pa po natin ang sinasabi ng Apostol Pablo. Ano nga ba dito yung sinasabi ni Pablo? Ano nga ba yung obligation niya dito? Bakit niya pinagmamalaki ang salita ng Diyos? Ito po yung pagkatapos niyang maranasan
ang Panginoong Kristo, nandun po siya sa road of Damascus. Amen. Makikita po natin yung kwento niya sa Acts chapter 9. Chapter 9. Yung nasa nasa Damascus po siya. Na-encounter niya ang Panginoong Kristo mismo. Doon po siya yung nabulag siya, yung nakita niya ang Panginoong Kristo. Tinanong siya ng Panginoon, bakit mo inuusig ang aking mga iglesia? Kasi po, ang background ni Pablo ay siya yung taga-usig ng mga Kristiyano sa panahon nila. Siya ay isang Romano, dual citizen po si Pablo. Siya Romano at siya rin ay isang Hudyo. Pero bilang Romano at siya ay nag-uusig sa mga Kristiyano noon. Pero nung nandun siya sa Damascus, at doon niya na-encounter ang Panginoon. At doon siya na-born again. Natanggap niya ang kaligtasan na hatid ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa buong buhay ni Apostol Pablo, ay talagang inilaan niya sa pangaral ng mabuting balita na naghahatid ng kaligtasan para sa lahat. Amen. Sa buong buhay niya po, yun lamang po ang kanyang ginawa, inilaan niya ang kanyang buhay sa pagpapangaral ng magandang balita na nagbibigay kaligtasan sa lahat. So, tumugon siya sa panawagan ng ating Panginoong Kristo nang tanggapin niya ang kaligtasan ito. Agad-agad po, tumugon siya. Nung palakad siya, di ko alam po, nung naglalakad siya, nakasakay ng kabayo, nung na-encounter niya ang Panginoon. Pero itong kwento pong to, nung na-encounter niya ang Panginoong Kristo, tanggapin niya ang kaligtasan nito. Nagtawagan siya ng Panginoon. At doon rin, sa mismong yun, tumugon siya sa panawagan ng Panginoon na siya'y maghahatid ng magandang balita sa lahat ng tao. Inihatid niya sa maraming mga bansa ang kaligtasan na hatid ng Panginoong Kristo. Ang kaligtasan na regalo ng Panginoon. Kaligtasan na regalo ng Diyos para sa sangkatauhan. Isipin niyo po, sa buong buhay niya, nagmi-mission siya saan man sa harap ng mundo. Pagkatapos siya sa isang lugar, pupunta na naman siya sa isang lugar. At pagkatapos siya naman doon, lilipat na naman siya ng ibang lugar para lamang maghatid ng kaligtasan. Mangaral ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. So ano pong inaano ng buhay ni Apostol Pablo sa atin? Tayo na kumilala sa Panginoon, nagkaroon din ng kaligtasan, ay meron din tayong obligation, meron din tayong dapat gawin na hindi lang tayo dapat ang naligtas. Amen. Dapat ibigay na din natin, ibahagi din natin sa iba ang natanggap natin na kaligtasan. Amen. Amen po. Amen. Huwag po tayong makontento na tayo lang ang ligtas. Amen. Sapagkat ang Diyos, hanggat maaari, nais ng maligtas ang buong sanlibutan. Alam niyo po, kung babasahin po natin ang Biblia, ang pinaka-tinitibok ng Diyos ay ang mission. The heartbeat of God is mission. Tulad nga po na sinabi ko na hanggat maaari, nais ng Diyos na maligtas ang sangkatauhan. Ayaw niyang mapahamak ikaw, ayaw niyang mapahamak ang pamilya mo, Amen. kaanak mo, katrabaho mo, kabarkada mo, ayaw niyang mapahamak na hanggat maaari nais ng Diyos na iligtas ito.
So anong gagawin natin? Para masakatuparan ang nais ng Diyos na maligtas ang sanlibutan. Sa pamamagitan ko, sa pamamagitan mo na tumanggap ng kaligtasan. Hallelujah. Gagamitin ka ng Panginoon para maligtas ang kaanak mo, para maligtas ang kapwa mo. Amen. Amen? So yun po, ang nais ibigay mula sa buhay ni Apostol Pablo kung paano siya naglingkod sa Diyos, sa ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, we are also obligated to Christ. Obligated din tayo para kay Kristo. Dahil kinuha niya rin ang ating kasalanan. Siya ang naparusahan. Amen. Amen. He took the punishment we deserve for our sins. Kinuha niya, inako niya ang parusang para sa ating mga kasalanan. Meron nga po tayong inaawit, sabi niya, ang walang salang manunubos at umako ng parusang nararapat sa akin. Sino po nilutubo ng lyrics na yan? Ang Panginoong sa Kristo po. Siya ang walang salang manunubos na umako ng parusang nararapat sa atin. Ang sarap po nun. Dahil sa sukturang biyaya ng Diyos, maging sa karumihan natin, nihakap niya tayo. Amen. Minahal niya tayo. Sa madaling salita, mahalin din natin ang ating kapwa. Amen. Ilaghanap natin ang magandang balita tungkol sa ating Panginoon. Bagamat hindi natin kayang bayaran ang ginawa ng Panginoong Kristo sa kanyang ginawa para sa atin, pero maaari pa rin natin ipakita ito sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng pag-ibig sa iba. At isa sa pamuhay natin kung ano ang nararanasan natin sa Panginoon. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Isa pamuhay po natin ang pag-ibig ng Diyos. Magkaroon po tayo ng application. Hindi lang po yung papasok po tayo dito sa ating church, tapos paglabas, parang wala lang. Hindi po. Kung ano po ang narinig po natin dito, ay siya rin ating gagawin paglabas po natin. Amen. Amen? Huwag lang po tayong maging Kristiyano dito sa loob ng iglesia. Amen? Maging Kristiyano rin po tayo sa labas. Amen. So, si Paul po, talagang sigasig po niya sa pangangaral ng gospel ng Panginoong Sus. So, ito po ang tanong. Ganon din ba ikaw ay magiging masigasig? Magkakaroon ka ng desire na maging masigasig? Na isabihin sa iba ang magandang balita tungkol sa Panginoon. Amen. Kailangan po natin. Kung si Pablo ay napakasigasig niya po, napaka-eager niya po na mangaral ng mabuting balita, ganun din po tayo. Kasi wala tayong pagkakaiba kay Pablo. Katulad din natin siya na tumanggap sa Panginoong Kristo, katulad din natin siya na nagkaroon ng kaligtasan. Yan ang kap. Tumanggap. So kung siya, nang tanggapin niya ang kaligtasan, ay naging masigasig siya sa pangangaral ng mabuting balita. Ganon din tayo na tumanggap ng kaligtasan ay maging masigasig po tayo sa pangangaral ng mabuting balita. Hindi po yung sabi na lang po natin nakikipagkwentuhan tayo. Instead na kung ano-ano yung chinichismis po natin, amen? Ang i-chismis po natin ang magandang balita
tungkol sa Panginoon. Amen. Napakasarap po nun. Magiging pagpapala pa po tayo. Amen. At hindi lang basta chismis ang iatid natin. Sila rin na masasabihan natin ay magbe-benefit ng napakaganda. Amen. Pang-eternal. Amen? Napakasarap po nun. Kasi yung chismis po kasi ng sanlibutan, ibang eternal ang magiging makukuha doon. Amen. Instead na eternal life, magiging eternal death. Amen. Amen? Kung makikipag-chismisan tayo, ang i-chismis na po natin ang mabuting balita. Amen. Hallelujah. Para ang makuha nating benefit, maging ang makakausap po natin ay ang eternal life. Amen? Amen. Hallelujah. So, ganun po. Napaka-eager po, napakasigasig ni Pablo pagdating sa pangangaral ng mabuting balita. Talagang sinasabi niya saan man siya magpunta, binabalita niya, nagpipreach siya tungkol sa Panginoon. To the point na dapin na siya, ikulong na siya, at ang napakasakit pa ang naging kamatayan ni Pablo ay ang pugutan siya ng ulo. Pero hindi pa rin naging hadlang kay Pablo yun, kahit ikulong siya. Bagkus sinabi niya, habang siya'y nasa kulungan, siya'y nagagalak pa. Siya'y nagre-rejoice pa habang siya'y nasa kulungan. Amen. Kasi alam niya, bagamat nasa kulungan siya, siya ang tunay na may kalayaan. Amen. Malaya siya sa kasalanan dahil sa Panginoon. Hallelujah. May kasigasigan po ba tayong mangaral? Oo, natatakot tayo dahil sa iniisip natin na kung ano-ano yung mga sabihin nila sa atin ng dahil sa ating paniniwala. Kasi kung minsan ganun nandun yung gusto mong mag-evangelize. Pero may takot. Pero yung nagdudulot ng takot na yun, yung iniisip mo yung sasabihin nila sa'yo tungkol sa paniniwala mo. Lalo-lalo na, ay mga born again, mga verbolen yan, sinasabi nila. Sinasabi ko po sa inyo, huwag po tayong matakot. Amen. Maging matapang po tayo. Isipin niyo po si Pablo, yung panahon po niya ay panahon ng mga Romano. Na siyang, yung Romano po noon, yung panahon na yun, yung Apostol Pablo, yung po ang nagahari, yung po ang namumuno sa kanilang lugar. Itong mga Romano pong to, hindi po mga basta-basta. Lalo-lalo na kung nalaman nila na ikaw hindi sumusunod sa kanilang civilization. Talagang dadakpin ka, kukulong ka. Pero si Pablo, hindi naging hadlang po sa kanya. Mas naging matapang pa rin po siya. Kaya tayo po, instead na matakot po tayo sa kung anong iisipin nila sa atin, kung anong sasabihin nila sa atin, tungkol sa atin, mas maging matapang pa po tayo. Amen. Huwag po tayong mahiya. Sabi nga po dito sa binabasa natin verse 16 ng Romans chapter 1, sabi ng Apostol Pablo, hindi ko kinakahiya ang ipangaral, ang salita ng Diyos, ang mabuting balita sapagkat ito ang nagdudulot ng kaligtasan para sa lahat. Amen. So kung ikakahiya po natin ang mabuting balita ito, walang magdudulot ng kaligtasan para sa kaanak mo, para sa kapatid mo, para sa pamilya mo. Ano yun? Ikaw na lang ang ligtas sa buong bahay niyo. Tayo na lang ang ligtas na tayo mga nakatira sa kanya-kanya nating bahay kung hindi natin ipapangaral ang mabuting balita. Huwag po tayong manahimik na mag-evangelize. Maging matapang po tayo. Amen. Katulad po ni Pablo.
O nahihiya tayo na magsalita? O na-intimidate tayo na magpaliwanag sa kanila tungkol sa ating pananampalataya sa ating Panginoon? Ito pong gagawin natin. Ask God to rekindle a fresh and eager attitude. Manalangin po tayo sa Diyos na mag-alap ang ating pananampalataya na magsalita para sa iba. Nahihatid ang mabuting balita. Na sa ganon, hindi lang tayo at sila din ay susunod sa Panginoon. Sila ay magsusuko ng buhay sa Panginoon. Noong nakaraang linggo po, sa aming iglesia, sa aming church, sa mga Chiliscos, nagkaroon po kami ng 17th anniversary. Ang tema po ng aming church ay ginawa po namin winning event, evangelistic event. So meron po mga dumalo na mga hindi mananampalataya. And praise God, itong di mananampalataya na dumalo ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. Amen. Napakasarap po nun. At from then on po, starting Monday, talagang after ng event, ay nanalangin kami sa Diyos na magkaroon kami ng kasigasigan na i-follow up sila, i-Bible study sila, para yung pagsuko nila ng buhay, yung araw ng event na yon ay hindi masaya. Amen. Amen. Para sila'y manatili. Anong inaano ko po dito? Kung may, sa lahat ng pagkakataon po, maaari po natin ibahagi ang salita ng Diyos. Ano mang okasyon yan, may event man o wala dito sa ating iglesia. Maging matapang pa rin po tayong mag-evangelize. Ihatid ang mabuting balita. Huwag po tayong makontento na tayo lang ang maliligtas. Na tayo lang ang mauupo diyan at makakapakinig ng salita ng Diyos. Magkaroon din po tayo ng hangarin na pati ang iba ay makakapakinig ng salita ng Diyos at mapapagpala. Napakasarap po nun. Kung napakarami po natin magpupuri sa Diyos. Sama-samang nagpupuri sa Diyos at nakikinig ng Kanyang salita. Amen po. Amen. So kung nahihiya po tayo, natatakot tayo, na-intimidate po tayo, ask God. Manalangin po tayo sa Diyos to rekindle a fresh and eager attitude. Amen. Para pag mag-apoy sa atin ang ating kasigasigan sa pangangaral ng salita ng Diyos. At nang sa ganun magkaroon tayo ng tapang na humayo sa sanlibutan o saan man tayo. Amen? Amen. Verse 16 po, ano po sinasabi niya dito sa binabasa natin? Sabi niya, I am proud of the good news. Talagang pinagmamalaki ni Pablo because it is the power God uses to save everyone who believes. Hindi kinahiya ni Pablo ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat alam niya na ito ay magbibigay ng kaligtasan sa lahat. Bagamat ayaw tanggapin o hindi tinanggap ng mga Romano sa panahon nila ito. Pero ang mahalaga, talagang nandun naging bold si Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos.
Meron siyang mensahe na daladala. Maging po tayo. Meron po tayong mensahe na daladala. Bakit ito po nasabing meron tayong mensahe dinadala? Kasi tinanggap na po natin ang Panginoon. Amen? Yes. Tinanggap na po natin, meron na po tayong kaligtasan. Ang kaligtasan po yun, ang mensaheng dinadala mo. Na pwede mo ibahagi para sa iba. He has the message of how the world really works. Of the true story of humanity. Na ang tunay na buhay dito sa mundo ay dala-dala ni Apostol Pablo. Ano po yun? Ang kaligtasan. God rescue plan for all people. Plinano ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao dito sa mundo. Mula kay Eva at Adan, nandun na ang plano ng Diyos na malaganap ang kaligtasan sa buong mundo. Balikan po natin, nung magkasala si Eva at Adan. Amen. Anong ginawa ng Diyos? Nagkaroon ng paglilinis sa kasalanan ginawa niya. Nagkatay siya ng hayop at may dumanak na dugo. At ang dugong yon ang naglinis sa kasalanan ng tao. Sa kasalanan ni Eva at Adan. So dumating yung panahon ay talagang sige lang. Tapos dumating ang panahon na ipinanganak ang Panginoong Kristo dito sa mundo. At siya naman ang naging handog para sa kasalanan ng mundo. Siya ang nagbigay ng atonement para sa atin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Pinahirapan. Dumanak ang kanyang dugo. At ang dugong yon ang naglinis sa kasalanan mo. Ang dugong yon ang naglinis sa kasalanan natin lahat. Sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga tayo ngayon nandito tumanggap sa Panginoong Kristo, nakakapakinig ng mabuting balita. Kaya dito po, sa inyo pong lugar, kung nais po natin na tayo ay mag-multiply in numbers, sabihin po natin na hindi lang po tayo lang, kailangan po natin ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Saan po natin unang-unang ibabahagi ang salita ng Diyos? Anong sinasabi? Sa mga gawa, Acts chapter 1 verse 8, sabi niya, after you receive the Holy Spirit, ay magkakaroon tayo ng kapangyarihan na ibahagi ang salita ng Diyos. Tayo ihahayo una sa Jerusalem. Saan po yung Jerusalem natin? Pupunta pa po tayo ng Israel? Hindi po. Ano yung sinasabing Jerusalem dito? Ano yung illustrate dito? Unang-una po sa ating tahanan. Yung po ang magsisilbing Jerusalem po natin. Kapag nabahagi na po natin ang ating sa loob ng tahanan, nakapagbahagi tayo ng mabuting balita, tumanggap na sila sa salita ng Diyos, and then punta po tayo sa next. Judah. Saan po yung Judah? Ano yung nagsisilbing Judah sa atin? Ito pong lugar po natin ito. Ano pong lugar po? EPSA. Yan. Ahayo na po tayo sa buong EPSA. Amen. Siguro kung mabahagi na mapatanggap natin ang buong EPSA, hindi na po tayo kasya dito. Amen. Hallelujah. Napakasarap po nun. But anyway, kapag ang Diyos ay pinaparami niya ang bilang ng kanyang mananampalataya, ganun din, lalago ang lugar na gagamitin. Lalaki, nasa ganun magiging komportable ang lahat. Amen? Hallelujah. So
So yun po, meron po tayong mensaheng daladala. Ang kaligtasang tinanggap po natin. Pag nakakaramdam po tayo ng hiya, bilang isang Kristiyano, tandaan po natin ang sinasabi ng mabuting balita. If you focus on the reality of God's transforming and life-changing power, kung itutulong mo lang po ang iyong isipan sa ginagawa ng Panginoong Kristo na pagbabago, sa kapangyarihan ng pagbabago sa mundo, rather than on your own imperfections, makakatagpo po tayo. Matatagpuan natin ang lakas ng loob na magkakaroon po na magiging boldly po tayo na magsalita tungkol sa ating pananampalataya. Magkakaroon po tayo ng lakas ng loob na hibahagi sa iba ang ating pananampalataya. Amen? So ito pong tanong. Diba sinasabi po dito sa binabasa po natin, verse 16, to save the Jews first. Bakit sa mga Hudyo na? And then, now to save those who are not Jews. Anong ibig sabihin po nun? Why this message of Jesus go to the Jews first? Bakit na una muna ang mga Hudyo? Ayon sa binabasa po natin. Kasi nga, they had been God's special people for more than 2,000 years. Nakikita po natin na sila'y mga special na tao na pinili ng Diyos, ang Israel. 2,000 years ago. Ever since God had chosen Abraham at promised great blessings to his descendants. Mula noon, nakita po natin na pinili sila ng Diyos mula kay Abraham na ang pangako ng Diyos, yung pangako ng Diyos kay Abraham at hanggang sa kanyang mga descendants, sa mga salinlahi niya pa. Nandun ang pangako ng Diyos mula kay Abraham. Titignan po natin ang istorya. Subaybayan po natin. Dito po sa Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Ito po sinasabi natin na Abrahamic covenant. Verse 1, sabi niya po, the Lord had said to Abraham, leave your native country, your relatives and your father's family, and go to the land that I will show you. Ang hirap po nun. Inutusan po ng Diyos si Abraham na iwan ang kanyang sariling bayan, ang kanyang kaanak, at maging ang pamilya ng kanyang tatay. Para saan? Para sundin, para pumunta sa lugar na ipapakita sa kanya ng Diyos. Ang tanong, paano siya pupunta? Sa binasa po natin, meron pang ibinigay na direksyon ang Diyos sa kanya? Pero alam niyo po, bagamat sinabi ng Diyos, go to the land that I will show you. Pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Ano po kayang ibig sabihin nun? Si Abraham po, bagaman hindi niya alam ang pupuntahan niya, hindi niya pa nakikita, pero yung pananampalataya niya, ganun na lamang kalakas sa Diyos. Nandiyo, kung magbabahagi po tayo ng salita, may pangako ang Diyos. Lakasan lang po natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Verse 2, tuloy po natin ang kwento. Ito na po yung pangako ng Diyos. Sabi niya, I will make you into a great nation. Gagawin kitang dakila sa lahat ng bansa. Amen. I will bless you and make you famous. Pagpapalain kita at itataas kita, sabi ng Diyos, at titingalain ka ng lahat, sabi niya. And you will be a blessing to others.
magiging pagpapala ka sa iba. At yung promise ng Diyos na mula kay Abraham, hanggang ngayon po ay nararanasan po natin. Mula kay Abraham hanggang sa Panginoong Kristo at hanggang ngayon ay nararanasan po natin. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Sa pamamagitan po ni Abraham, ang lahat ng dako ay pinagpala ng Diyos. Ganon din po tayo. Magiging pagpapala po tayo sa iba. Gagamitin po tayo ng Panginoon. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, agad-agad ay umayo si Abraham nang hindi nagdadalawang isip kung mahahayo ba siya o hindi. Agad-agad po, umayo siya. Agad-agad tumugon siya sa panawagan ng Diyos. Katulad po ni, pinag-aaralan po natin, si Paul, na ma-encounter niya ang Panginoon sa Damascus, sa road of Damascus, ay agad siyang tumugon sa panawagan yun. Ipinangaral niya ang salita ng Diyos. Abraham moved out in faith from Ur to Haran. Umalis po siya, humayo po siya ng may malaking pananampalataya sa Diyos. Patungo mula sa Ur, ang kanyang sariling bayan, patungo sa Haran, at ang huling destinasyon niya, ang promised land, ang Canaan. Gamit lamang po ang pananampalataya niya sa Diyos kung bakit narating niya ang lugar na iyon. Gumawa ng covenant ang Diyos kay Abraham. At yun nga yun yung sinabi natin, yung pangako ng Diyos. Yung nabasa natin sa Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 3. Yun ang pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. Ang pangako ng Diyos kay Abraham. At tinupad naman ng Diyos. Kaya nga po, God did not choose the Jews because they deserve to be chosen. Hindi pinili ng Diyos ang mga taga-Israel dahil deserve nila. Hindi po yun ang pinakadahilan ng Diyos. Ano po ang dahilan ng Diyos? Kasi dahil gusto niyang ipakita ang kanyang pag-ibig at ang kanyang habag sa kanila. Yun ang dahilan po niya. God chose the Jews because He wanted to show His love and mercy to them. Sapagkat mahal ng Diyos, nais niyang ipakita ang kanyang pagmamahal sa mga taga-Hebreo, sa mga Israel, at maging sa buong sanlibutan. Ganun din po sa sinasabi dito sa Deuteronomy, hindi dahil mabuti ka, kaya ka pinili ng Diyos na maligtas. Hindi dahil gumagawa ka ng mabuti, nagiging mapagbigay ka, napakabait mo. Kaya ka naisiligtas ng Diyos. Kaya ka pinili ng Diyos. Hindi po. Pinili tayo ng Diyos dahil sa makasalanan tayo, ng makasalanan pa tayo. Amen. Pinili tayo ng Diyos na maligtas ng makasalanan pa tayo. Bakit niya tayo pinili? Makasalanan tayo. Kasi nais niyang ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Ang kanyang habag sa atin. Ang kanyang biyaya para sa atin. Amen. Mahal ka ng Diyos. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya nga, plinano niyang magkaroon ng kaligtasan ang buong sanlibutan. Ano yung plano yun? Yung isugo na ang kanyang kaiisang anak na magtutubos ng ating kasalanan. Na siyang mapaparusahan alang-alang sa atin. Amen. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoong Kristo.
mahal ka ni Jesus. Amen. Kaya yung pagmamahal na yan, huwag po natin ikahiya. Huwag po natin ikahiya na tayo tinawag ng Diyos na maging Kristiyano at tumanggap sa Kanya. Bagkus ipagmalaki po natin na tayo ay Kristiyano at ibahagi po natin sa iba. Amen. Nang sa ganun, hindi lang tayo ang maliligtas. Hindi lang tayo ang pupunta sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Nais na din ng Diyos na makasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Ito bang tanong ko sa inyo, okay lang po ba sa inyo kung kayo nasa kalangitan? Pero ang inyong kaanak nagdudusa sa impyerno. Ano po kayang mararamdaman niyo? Okay lang po ba sa inyo yung mahal niyo sa buhay naghihirap? Tapos kayo, ang saya-saya sa kaharian ng Diyos, kapiling ang Diyos. Of course, masakit po yun. Amen. Gusto po natin na maligtas din ang ating pamilya. Amen? Nais po ba natin maligtas ang ating pamilya na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Maging masipag, maging matapang po tayo. Huwag po natin isipin yung sasabihin nila tungkol sa atin, sa ating pananampalataya. Ang mahalaga, ginawa po natin, sinabi po natin ang mabuting balita sa kanila. Wala po tayong padadagutan doon. Amen. Amen? Hallelujah. So yun po. Pinili po tayo ng Diyos na maligtas sapagkat nais niyang ipakita na mahal niya tayo. At nais niyang ipakita ang kanyang kahabagan para sa atin, para sa sanlibutan. He wanted the Jewish people to be an example of His love and mercy. Naging example lang po ang Diyos toward other nations. Gaya ng pinakita niya sa kanila. It was always His plan that through them, the Messiah Jesus would come into. Plinano na ng Diyos na ang Messiah ay tutungo sa sanlibutan ito. Ang Messiah, ang tagapagligtas, ang hari ng langit, ang hari ng ating mamumuhay. Amen? God chose you, pinili ka ng Diyos, not to play favorites. Walang favoritism sa Panginoon. Amen. Hindi ka pinili ng Diyos dahil favorite ka niya. Pinili ka ng Diyos sapagkat gusto niyang sabihin mo sa iba ang plano ng kaligtasan. Amen. Maraming mga panahon na ang nagdaan na ang mga Hudyo po ay natuto o namuhay patungkol sa kanilang mga custom, kaugalian. Sa pagsunod sa batas, pag-obey dito, doon po namuhay ang mga Hudyo. Natuto po sila doon. Yung hanggang ngayon, ginagawa po nila yung mga festival nila. Yung mga pista po nila. Hanggang ngayon po ay talagang ginagawa po nila kaya ng nakaugalian nila. And living according to His moral principles. Kadalasan po, nakakalimutan nila ang pangako ng Diyos. At dahil doon kadalasan, kailangan nilang madisiplina. But they still had precious heritage of belief in the one true God. Gayunpaman, kahit kailangan nila ng disiplina, ay meron pa rin silang precious heritage. Meron pa rin silang mamanahin sa Diyos. Ang pangako na ibinigay kay Abraham. Lahat ng people dito sa mundo, lahat ng tao dito sa mundo, maging mga Jews, mga Hudyo, should have been the most ready to welcome
the Messiah. Handa na sila na welcome ang Messiah, ang tagapagligtas, and to understand His mission and message. Para maunawaan ang kanyang mission dito sa lupa at ang mensaheng dala-dala niya. Handa na silang i-welcome ang Messiah. Ngunit ang iba sa kanila ay hindi tumanggap, bagkus ni-reject pa nila. At si Apostle Pablo, ang tapat na Hudyo, ay rinecognize niya si Jesus as God's most precious gift to human race. Ang tapat na Hudyo na si Pablo ay kinilala na pa rin si Jesus bilang napakagandang regalo ng Diyos sa sanlibutan. Sarap po na, no? Ang napakagandang regalo ng Diyos ay tinanggap po natin. Amen. Naghahari sa ating mga puso ngayon. Libreng regalo na nga po ito eh. Ang Panginoong Kristo. Sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang libreng kaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Amen. Hindi po tutuyo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, gagawa ka ng mabuti. Mabuting gawa. No. Ang mabuting gawa ay bunga lamang po na tayo ay tumanggap ng kaligtasan sa ating Panginoon. Gumagawa ka ng mabuti dahil binago ka ng Panginoong Kristo. Gumagawa ka ng mabuti sapagkat tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. Ang paggawa mo ng mabuti ay bunga ng kaligtasan tinanggap. Hindi yan ang daan para magkaroon ng kaligtasan. Si Jesus ang natatanging daan para sa kaligtasan, para sa buhay na walang hanggan. Dito po sa verse 17 na binabasa po natin, the good news shows how God makes people right with Himself. God's way of making people right begins and ends with faith, as the scripture says, the one who is right with God by faith will live forever. Ano pong ibig sabihin po nito? Ang mabuting balita na ipinakita but how righteous and how merciful God has been in His plan to save us and how we may be made fit for eternal life. Dahil sa ating pananampalataya, ipinakita o natanggap natin ang mabuting balita na sinasapamuhay natin ngayon. When we trust Jesus with our lives, kapag magtiwala po tayo kay Jesus ng buong buhay po natin, sa buong buhay po natin, magtiwala lang po tayo sa Kanya, sa ating Panginoon, i-restore ng Diyos, God restore and makes right yung ang ating relasyon sa Kanya. Babaguhin muli ng Diyos yan. Yung nasirang relasyon mo sa Diyos, kapag magtiwala ka sa Kanya, tinanggap mo si Jesus, i-restore niyang muli yan. Ibabalik niya ang dating relasyon ng tao sa Diyos. Ang relasyon mo sa Diyos ay ibabalik niya. Mula sa umpisa hanggang sa matapos, sinabi ng Diyos to have right standing with by faith and faith alone. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa Kanya, tayo magkakaroon ng karapatan na tumayo sa Kanyang harapan. Sa pamamagitan lang ng ating pananampalataya sa Kanya. By faith alone. Amen. Wala nang iba.
Tulad na lang po ng sinabi ng Apostol Pablo, kinote niya po isa from Old Testament. Meron po siyang sinabi doon dito po sa Habakkuk chapter 2 verse 4. Kung paano ipinakita na ang pagtitiwala sa Diyos ay maliligtas, magkakaroon ng buhay, magpakailanman. Ano po sinasabi dito sa Habakkuk chapter 2 verse 4? Sabi niya po, see, the enemies pop up. Mapagmalaki, boastful ang kalaban. His desires are not upright. Ang desire na to, ang pagiging mapagmalaki, ay hindi tama sa harapan ng Diyos. Pero, ang matuwid na tao ay mamumuhay ng may katapatan sa Diyos. Ang matuwid na tao ay mamumuhay ng may katapatan sa harapan ng Diyos. Amen? So, as we end this message po, may tatlong bagay lang po tayong makukuha at kailangan natin isang pamuhay mula kay Apostol Pablo. Unang-una po, we must be bold in preaching the good news. Maging bold po tayo, maging confidence po tayo, maging matapang po tayo na i-share ang mensaheng daladala po natin, ang tinanggap po natin, ang kaligtasan. Pangalawa po, we must be eager in preaching the good news. Maging mainit po tayo sa pangangaral ng mabuting balita. Magkaroon po tayo ng kasigasigan. Maging masigasig po tayo na ibahagi ang mabuting balita sa kapwa po natin na hindi mananampalataya. Una, sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, sa ating mga kabarkada. Nang sa ganon, sila rin ay tanggapin nila, magsuko din sila ng buhay sa ating Panginoon. Pangatlo po, we must be unashamed of the good news. Huwag po nating ikahiya ang mabuting balita. Sapagkat ito po ang nagbibigay ng kaligtasan sa lahat. Amen po. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng narinig namin sa umagang ito. Dalangin ko po, O Diyos, ang lahat ng mananampalataya sa lugar ng ito, na katulad ni Apostol Pablo, ay sila'y magkakaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang mensahe ng kaligtasan sa kanilang lugar dito sa EPSA, Panginoon. Ilagay mo sa kanilang puso, Panginoon, ang tapang ang pag-evangelize. Pangalawa, ang pagiging masigasig, mainit sa pangaral ng salita mo, Panginoon, ng mabuting balita. Pangatlo po, alahangin ko sa kanila na hindi nila ikakahiya ang mabuting balita. Amen. Na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. O Diyos, dalangin ko po ang mananampalataya sa lugar na ito na tumanggap na ng kaligtasan mula sa iyo, O Diyos. Dalangin ko po sila na ilagay mo sa aming mga puso, Panginoon, ang aming mga napag-usapan Yes, Lord. sa umaga nito. Nagdideclare po ako ng pagpapala sa kanila, ng multiplication sa kanilang bilang, O Diyos. Nagdideclare po ako, Panginoon, sa iyong pangalan, ang lahat na nakarinig ng mensahe mo sa umaga nito ay magiging masigasig paglabas nila, Panginoon, Yes. sa lugar nito. Sa pangalan mo, Panginoong Kristo, Amen. walang imposible sa iyo, O Diyos. Amen. Walang mahirap sa iyo, O Diyos. Amen.
Ikaw ang siyang kumilos, Panginoon. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay. O banal na Espiritu, manahan ka sa kanilang mga buhay. Gamitin mo sila. O banal na Espiritu. Maraming salamat po. Muli, Panginoong Kristo, aming sasambitin na ikaw ang hari ng langit. Amen. Ikaw ang hari ng aming mga buhay. Yes. Sa ilang namin ibabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.